Sino ang pinakadakila sa paningin ng Diyos? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 20, verses 20 to 28, and I read it for you. Then the mother of the sons of Zebedee came to him with her sons, and kneeling before him, she asked a favor of him. And he said to her, "What do you want?" She said to him, "Declare that these two sons of mine will sit one at your right hand and one at your left in your kingdom." But Jesus answered, "You do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I am about to drink?" They said to him, "We are able." He said to them, "You will indeed drink my cup, but to sit at my right hand and to my left, this is not mine to grant, but it is for those for whom it has been prepared by my Father." When the 10 heard this, they were angry with the two brothers. But Jesus called them to him and said, "You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their great ones are tyrants over them. It will not be so among you, but whoever wishes to be great among you must be your servant, and whoever wishes to be first among you must be your slave. Just as the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give His life a ransom for many. Likas po sa atin ang mangarap ng tagumpay. Gusto po nating umangat sa buhay, makilala at maging matagumpay sa ating mga ginagawa. Walang masama sa pangarap na maging dakila. Ang tanong lamang po ay, ano ba ang ibig sabihin ng tunay na kadakilaan? Sa mundo, ang dakila ay ang may kapangyarihan, may impluwensya, at maraming taong naglilingkod sa kanya. Ngunit sa mata ng Diyos, iba ang kahulugan ng pagiging dakila. Sa Ebanghelyo, lumapit ang ina ni Santiago at Juan kay Jesus upang hilingin na ang kanyang dalawang anak ay maupo sa kanan at kaliwa ni Jesus sa kanyang kaharian. Tulad ng marami po sa atin, inakala nilang ang pagsunod kay Jesus ay hahantong sa karangalan at mataas na katungkulan. Ngunit itinuwid ni Jesus ang kanilang pangunawa. Sinabi niya, "Ang sino mang nagnanais maging dakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo." At idinagdag pa niya, "Ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos sa marami." Ito ang buhay ni Santiago, na ang kapistahan ay ating ipinagdiriwang ngayon. Si Santiago ay nagsimula bilang isang taong may ambisyon. Ngunit habang nakasama niya si Jesus, unti-unti niyang natutunan na ang tunay na kadakilaan ay hindi nakikita sa trono, kundi sa krus. Hindi sa kapangyarihan, kundi sa paglilingkod. Sa huli, ibinigay niya ang kanyang buong buhay para sa Ebanghelyo at siya ang naging unang apostol na nag-alay ng kanyang buhay bilang martir. Ang pagiging Kristiyano ay hindi tungkol sa paghahanap ng unang pwesto. Ito ay tungkol sa paghahanap ng pagkakataong maglingkod sa ating pamilya, sa trabaho, sa paaralan at sa ating komunidad. Araw-araw tayong binibigyan ng pagkakataong tularan si Jesus sa pagtulong ng walang hinihintay na kapalit, sa pagpapatawad, sa pakikinig at sa ating mga paggawa ng mabuti kahit walang nakakakita. Kapag ang layunin natin ay purihin ng tao, madaling mawala ang ating sigla kapag hindi tayo napapansin. Ngunit kapag ang layunin natin ay mahalin at paglingkuran si Kristo sa ating kapwa, ang bawat maliit na gawa ng kabutihan ay nagiging mahalaga sa mata ng Diyos. Ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa taas ng ating narating, kundi sa lalim ng ating paglilingkod. Ang taong marunong yumuko upang maglingkod ang siyang tunay na itinataas ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, tulad ni Santiago,
Turuan mo kaming huwag hanapin ang karangalan, kundi ang pagkakataong makapaglingkod. Gawin mo kaming mapagpakumbaba at tapat na mga saksi ng iyong pag-ibig araw-araw. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.